Thor's POV. Are you okay bro? Tanong sa akin ni Regan. Yeah bro, I'm totally fine. Sagot ko sa kanya. Kaya mo yan, hindi pa kasal kaya may pag-asa ka pa. Kahit papano napangiti naman ako kasi tama naman ang sinabi niya. Kay Cassandra na puntang buki kahit hindi siya tumayo ay sa kanya talaga ang diretso ng bulaklak. Nang kami na'y ayaw ko sanang makisali pa pero mapilit ang mga kaibigan ko. Tara na bro, sigaw nila sa akin. Kayo na lang bro, I'm fine here. Sagot ko sa kanila. Hindi tayo kompleto kapag wala ka, sabi ni Aldrin. Pero wala nang pero, nakangising saad ni Regan. Pinigilan ko sarili ko na magmura dahil kung kami lang ay nakatikim na sila sa akin. Katabi ko si Drix at pareho kaming relax na habang nakatayo. Nagulat ako nang may lumipad na lang bigla sa harap ko. Iiwas sana ako nang bigla na lang nasagi sa kamay ko kaya hinawakan ko na lang. Laking gulat ko nakasabay ko ng garter pala yon at ang ikinagulat ko yung kalahati ay na kay Drix. Nagkatitigan pa kamit na padiin ang hawak ko sa garter. Pero sa huli ay bumigay din ako dahil si Cassandra. Ang tingin niya ay na kay Drix lang. Pinaubaya ko na lang kay Drix ang garter dahil ayaw ko namang maging kontrabida. Naghiyawan ang nasa paligid ng isuot ni Drix sa legs ni Cassandra ang garter. Halos umusok ang ilong ko sa selos. Lalo na pataas ng pataas ang paglalagay niya. Hindi ko gusto na may ibang nakakakita ng legs niya. Sobrang inis ang nararanasan ko ngayon. Lalo pang nadagdagan ng halikan siya ni Drix sa pisngi. Gusto kong lumapit at tilahin siya palayo kay Drix. Tinapok ako sa balikat ni Regan para iparating na huwag akong gagawa ng kahit ano. Akin lang siya. Yun ang paulit-ulit na sinasabi ko sa sarili. Dahil sa sobrang bad trip ko, inisang lago ko yung alak ko na nasa baso at nag-walk out ako. Lumabas ako saglit dahil hindi ko nakayanan na nakikita ko. Nagpalamig ako saglit sa labas. Naghanap din ako ng sigarilyo. Hindi naman ako naninigarilyo pero sa tingin ko kailangan ko ngayon. Nang maubos kong isang stick ay pumasok ulit ako sa loob. Hindi dapat ako mawala ng pag-asa. Ilalaban ko na ito ngayon. Masasayang ang 2 taon kong pinaghirapan kung hanggang ngayon ay hindi ko siya kayang ipaglaban. Maganda na siya dati pero mas maganda na siya ngayon. Kung dati si Kenji ang dati kong karibal, ngayon isa ng chef at napaka-famous din pala niya dito sa Iloilo. Dahil abala ko sa kakatingin kay Cassandra ay nawalan na ako ng pakialam sa paligid ko. Tanging nasa kanya lang ang focus ko at hindi ko na naalala na may mga kasama pala ako. Cassandra's POV. Gabi na at patapos na ang kasiyahan. Kanina ko pa hindi nakita si Thor. Umalis na lang ba to? Iniwan na lang basta ang mga babae niya? Gusto ko na umuwi pero pupunta muna ako sa restroom dahil kanina pa ako naiihi. Pagkatapos kong magbanyo ay naghugas muna ako ng kamay bago lumabas. Habang naglalakad ako'y may bigla na lang may humila sa akin. Akmang sisigaw ako nang bumulong to. It's me baby, sabi niya sa akin. Tinitigan ko siya at nakita ko mapupungay niya mga mata. Alam ko na medyo lasing na to. Baby, I've missed you. Sabay kabig sa akin at tinalikan ako. Hindi ako makagalaw sa pagkabigla. Eto na naman, ganito laging nararamdaman ko tuwing hinahalikan niya ako. Nakakapanghina ng tuhod. Pero mali ito, kailangan ko na siyang patigilin dahil makakapanakit lang kami ng damdamin ng iba. Thor, stop it! Please stop! Sabay tulak ko sa kanya. Matagal na tayong tapos. Hindi mo na ako pwedeng halikan na lang kung kailan mo gustuhin. Masaya na ako sa buhay ko kaya sana hindi na maulit to. Sabi ko sa kanya habang pinipilit kong patapangin ang boses ko. Gano'n na ba kadali sa'yo nakalimutan ako, Cassandra? Dahil ba sa kanya? Mas magaling ba siya? Mas mayaman? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Hindi ko na mapigilan ang kamay ko't dumapo na to sa pisngi niya. Ano pa bang kailangan mo? Dapat ba ako magpaliwanag sa'yo? Sino ka ba? Di ba dapat sa'yong tanong na yan? Di ba pinabayaan mo lang ako? Tinapon mo lang ako na parang basura? Ikaw ang totoong madaling makalimot sa akin. Alam mo, tigilan mo na ako. Masaya na kami. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko dahil wala kang alam. Puno ng hinanakit na sabi ko sa kanya. Hindi ko na siya hinayaan pang magsalita. Dahil iniwan ko na siya. Bakit pa siya bumalik? Bakit niya ako ginaganito? Kung saan handa na akong kalimutan siya ay bumabalik siya. Mga tanong na nasa loob ko, hindi nakaligtas ang isang butil ng luha sa mga mata ko. Pinunasan ko tuting lakad na pabalik sa loob. Bumalik na ako sa table namin para magpaalam kila titang uuwi na kami. Tita, uuwi na po kami. Maraming salamat po, sabi ko sa kanya.
Ipapahatid na kita, iha, saad niya. Huwag na po tita, kaya na po namin ng mga bata, sabi ko sa kanya. Sinasabi niya kasi na magpapahatid kami kay Drix. Ayaw ko namang istorbohin siya dahil ngayon lang ulit yung nagsaya. Medyo nakainom na rin kasi yun kasama ng mga kaibigan ni Thor. Ayaw ko nang gawin niya kaming mundo niya. Dahil kahit ako hindi ako sigurado kung ganun din ba ako sa kanya. Na kung kaya ko bang ibalik sa kanya yung pagmamahal na binibigay niya sa akin. Sa amin ng mga anak ko, hawak kong kamay ng mga bata at palabas kami sa venue. Napatigil kami dahil nasa daan si Thor. Biglang bumitaw sa akin ng mga bata at sabay takbo papunta sa kanya. We missed you, Daddy. Bakit ang tagal mo pong dumating? Tanong ni Bianca sa kanya. Daddy, hindi ka na ba ulit aalis? Tanong naman sa kanya ni Fiona. I've missed you too, my babies. Sorry kung matagal si Dadding bumalik. Opo, hindi na ako aalis. Sabi niya sa mga anak ko. Gusto ko siyang sigawan na huwag siyang mangako sa mga anak ko. Pero pinigilan ko sarili ko. Talaga, Daddy? Yay! Sabay nilang sabi. Kitang-kita ko sa mga mata nila na masaya sila. Mga anak, kailangan na nating umuwi, sabi ko sa kanila. Mama, hindi ba natin pwedeng isama si Daddy? Tanong sa akin ni Fiona. Anak, hindi kasi pwede kasi may gagawin pang daddy niyo. Pagsisinungaling ko sa kanila. Tumingin ako kay Thor at alam kong naintindihan niyang nais kong iparinig sa kanya. Mga princess ko, dadalaw na lang si Daddy sa inyo kaya hintayin niyo ako ha? Lagi kayo makikinig kay Mama, okay? Saad niya dito, tumango naman ang dalawang bata. Bye-bye, Daddy, sabi nila kay Thor. Bye mga prinsesa ko, paalam niya sa mga bata. Hinila ko na sila para umuwi na. Hindi na ako nagbitaw ng kahit na anong salita kay Thor. Sa loob ng mahigit 2 taon, kahit kailan o ni minsan ay hindi ko siya siniraan sa mga anak ko. Dahil alam ko na mahal siya ng mga ito kahit na hindi siya ang tunay na tatay ng mga to. Kaya kapag nalaman nila sigurado kung masasaktan sila. Minsan nagtataka din ako kung bakit nakuha niya talaga ang loob ng mga anak ko. Ayoko pang ipakita sa kanyang kambal dahil natatakot ako na kukunin niya mga ito sa akin. Kahit anong pagpapanggap ko na kaya ko na, siyang harapin ay kabaliktaran naman na sinasabi ng puso ko kaysa sa isip ko. Tama ng lahat ng hirap ko at sana isipin niyang anak nila ni Jamaira. Itutulad ba niya ito sa mga anak niya sa akin? Minsan naisip ko ng swerte ni Jamaira dahil sa kanyang lahat pati na rin ang boto ng mga magulang ni Thor. Hindi ko na alam kung anong motibo niya sa akin pero sisiguraduhin ko ngayon na hindi na ako iiyak pang muli. Ah! Sigaw ko sabay hawak sa ulo ko. Medyo masakit at kagigising ko lang. May hangover pa ako hanggang ngayon. Nang makaalis kasi sila Cassandrine, pumunta ako sa bar para uminom. Hindi na ako bumalik doon sa party. Ayoko nang makasamang lalaki na yun dahil baka bigla pang magkaroon ng gulo. Kapag nakisama ako sa kanila sa inuman. Flashback. Tinawagan ko na lang si Regan para may makasama ako. Bro, pwede mo ba akong samahang uminom? Tanong ko sa kanya. Sige bro, pupunta ako dyan, sagot niya sa akin. Habang wala pa si Regan ay uminom na muna ako. Nakainom na rin ako bago pumunta dito. May ilang mga babae ang nagpapapansin sa akin. Hey handsome, tawag sa akin ng babaeng sexy. Sexy ito't maganda rin pero kahit gaano pa sila ka-sexy walang epekto sa akin. Get off, galit na sabi ko dito. Gwapo ka pa naman pero ang sungit mo. Pali nang lumalapit pero ikaw pang may ayaw. Saad nito sa akin. Sorry miss pero tiken ng kaibigan ko. Sabi ni Regan na kararating lang. Ikaw, pwede ka ba? Lakas loob na tanong nito kay Regan. Sorry miss, tiken na rin ako. Sagot niya dito. Diyan na nga kayo? Galit na sabi nito sabay walk out. Bakit hindi mo pinagbigyan? Tumatawang tanong ko. Gago, wala ako sa mood at pumunta ako dito para damayan ng sawing katulad mo. Kaya ayaw ko pang masettle down kasi problema lang mga babae, sabi nito. Sinasabi mo yan dahil hindi ka pa na in love. At tatawanan kita kapag nangyari sa'yo nangyari sa akin. Saad ko sa kanya. Okay bro, kasi malabong mangyari yan. Confident niyang sagot. Tignan natin kung paano mapapaamo ang matinik na pulis. Tumatawang sabi ko. Okay, we'll see that. Baliw walang sagot niya sa akin. So what is your plan now? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa alam bro, sagot ko sa tanong niya. Paano hindi mo alam? Mahigit 2 taon kang nawala at hindi natin alam ang nangyari sa kanya. You're smart bro, kaya alam ko na may plano ka na, sabi niya sa akin. You're right bro. Hindi ko pwedeng ipaubayan na lang ang dapat ay akin.
Tama ng garter at necktie na ipinaubaya ko doon sa drinks na yon. Saad ko sa kanya. That's the spirit. Pangasar pa niya sa akin. Pero bro, ang saya na niya. Paano ako papasok kung nakikita kong masaya siya sa piling ni Drix? Malungkot na saad ko sabay patak ng luha ko. Ano ba yan? Umiiyak ka na naman? Bawiin mo dahil sa'yo naman talaga siya. Sabi niya sabay tapik sa balikat ko. Hindi na kagaya ng dati ang uri ng tingin niya sa akin. Wala na yung tingin na punong-puno ng pagmamahal. Ang dali lang sa kanyang ipagpalit ako. Sobrang umiiwas ako sa tukso para lang hindi magkasala sa kanya bro. Pero ang sakit palang makitang babaeng mahal mo'y masaya na sa piling ng iba. Parang hindi ko kaya bro. Umiiyak na sabi ko. Bakit hindi mo siya kausapin? Subukan mo lang. Malay mo hindi pa naman sila. Paano ko gagawin bro? Kung sinabi na niya na ayaw na niya ako makausap pa. Sagot ko sa kanya. At susundin mo naman siya. Hindi ka si Tor Carlos Montemayor kung wala kang gagawin. Saad niya. Hindi ako bro dahil yun ang ginawa ko 2 years ago. Alam ko na galit siya sa akin. Sa paraan pa lang na nagsulat siya noon ay ramdam ko ng galit sakit na ramdaman niya. Pero nasaktan ka rin naman. Bakit hindi mo subukan magpaliwanag sa kanya? Sa tingin mo makikinig siya? Wala sa sariling tanong ko sa kaibigan ko. Kaya nga susubukan mo. Hindi natin malalaman kung hindi mo susubukan. Thanks bro, maasahan ka talaga palagi. Sabi ko sa kanya. You're welcome bro. Kaya balang araw maniningil ako sa lahat ng utang mo sa akin. Sabay kaming tumawa. Cheers bro. Idinaan ko sa alak ang lahat ng nararamdaman ko. May malungkot at may masaya rin na nangyari. Gabing-gabi na kaming nakauwi sa hotel. End of flashback. Hindi ko maiwasang mapangiti nang maalala ko mga bata kagabi. Masaya ako dahil sa kabila na nangyari sa amin ni Cassandra ay kinikilala pa rin ako ng mga bata. Samantalang malungkot ako dahil parang balewala na lang ako kay Cassandra. Wala na ba talaga akong epekto sa'yo baby? Hindi ko maiwasang itanong kahit na alam kong wala siya sa tabi ko. Kaya kailangan ko na umpisahan ang mission ko na mapasakan ulit siya. Alam ko na hindi madali dahil mahigpit ang kalaban ko pero mas malaki naman ang alas ko kaysa sa kanya. Sisimulan ko sa dati kong ginagawa sa kanya at baka sakaling maalala niya at pagbigyan niya ako ng isa pang chance. Bumangon na ako dahil gusto ko nang simulan ng operasyon suyuan. Sinimulan kong maghanap ng bahay dito para dito muna ako pansamantalang maninirahan. Mas gusto kong bahay kesa kondo kaya yun ang binili ko. Tinawagan ko rin ang sekretary kong ayusin ang lahat ng schedule ko. Sumunod na araw ay nag-ikot-ikot ako dito sa Iloilo. Kumuha ako ng private investigator para malaman ang nangyari sa kanya dito. Isang bagay na pinagsisihan ko dahil hindi ko naman lang naisip noon. Kung naisip mo sana yun Tor, baka hindi na umabot ng mahigit 2 taon ng lahat. Kausap ko sa sarili ko. Napag-alaman ko din na may business na siya na pastry dahil sikat ito dito sa Iloilo. Cassandra Licious ang pangalan. Tinupad niyang pangarap niya dati na bake shop. Ang pangarap na gusto niyang gawin kasama ako. Hindi ko naman maiwasang hindi malungkot. Huminga ako ng malalim at kinukumbinsi ko ang sarili ko. You can do it. Dapat hindi lang plan A ang gawin dapat kong gawin. Dapat hanggang Z dahil hindi ko alam kung gagana mga plano ko. Uumpisahan ko sa pagpapadala ng 100 roses sa kanya. Alam ko na old style na galawan na yon pero hindi pwedeng hindi ako kumilos. Cassandra's POV. Kahit na napuyat ako ay bumangon pa rin ako at pumasok sa bake shop. Naisip ko bigla si Drix, siguro na lasing yon. Dahil hindi nito nag-reply sa text ko, hindi ako napuyat sa paghihintay ng reply ni Drix ko hindi. Napuyat lang naman ako sa mga nangyari kahapon. Isa na doon ang halik ni Tor, bakit ba niya kasi ginawa yon? May girlfriend na siya. Nakakainis siya. Relax self, kalmahan mo lang. Dapat kalimutan mo na yung halik na yun. Alalahanin mong sobra pa sa halik ang ginawa niya dati at nakabuo pa ng kambal kaya wala lang yun. Kumbinsi ko sa sarili ko. Pumunta ako sa bake shop ngayon at pumasok ako sa mini office ko at bumungad sa akin ng napakaraming rosas. Hula ko iaabot ito ng 100 piraso dahil napakalaking bouquet naman ito. Walang kasamang card para malaman ko kung sino nagbigay. Saan ka ba galing? Tanong ko sa bulaklak. Gusto kong tumawa dahil kahit na alam kong hindi naman ako sasagutin ng mga bulaklak ay tinatanong ko sila. Maya-may kumatok sa pintuan ng staff ko. Pasok, sabi ko. Good morning po ate, para po sa inyo, sabi niya. Ha? Sa akin? Nagtatakang tanong ko. Opo ate, yun po yung nakalagay sa box at sabi na sa kabilang branch. Sagot niya sa akin, ganun ba?
Sige, iwan mo na lang dyan, utos ko sa kanya. Nilapag niya ito sa may center table. Lumabas na siya pagkatapos. Napatingin ako sa cake, hindi ko muna ito nilapitan. Ginawa ko muna ang trabaho ko para matapos ako ng maaga. Nakakainis naman. Hindi ko mapigilang mainis dahil kahit na ayaw ko hinihila ko palapit sa kanya. Sa huli na pagdesisyon akong tumayo at lapitan na lang to. Mini cake lang ito, ayon na rin sa lagayan niyang box. Nang buksan ko'y nagulat ako dahil bumungad sa akin na nakasulat na I love you my wife. Napaisip tuloy ako, bakit naman ganitong binigay sa akin? May saltik bang nagpadala sa akin ito? Napaisip naman ako na baka naman si Drix ang nagbigay sa akin kasi binibiro niya ako kagabi. Kanina yung bulaklak, ngayon naman isang cake. Sino ba kasi nagpapadala sa inyo dito? Kausap ko din sa cake, mababaliw na ako nito. Dahil lagi ko nakausap ang sarili ko. Bahala na nga, kung sino ka man na-appreciate kong effort mo. Kinikilig na sabi ko. Hindi ko tuloy maiwasang maalala mga ganito dati kay Thor. Ha? Si Thor? Bigla akong bululas at sinabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Huwag naman sana siya, piping dalangin ko. Araw-araw ay ganun laging nangyayari, may flower at cake. Naisip ko na baka si Drix yung nagbibigay. Napansin ko kasi na isang linggo na itong hindi tumatawag at hindi rin nagte-text. Pumunta din ako sa kabila pero hindi raw ito pumasok at isang linggo na. Kaya siyang pinakamalapit na suspect ko sa mga bulaklak at cake na dumadating dito sa akin araw-araw. Tinatawagan ko na nga ang ibang branch na wag na magtanggap ng ganitong order. Stress ako bigla sa mga pabulaklak at cake. Wala rin kasi ako makuhang sagot mula kay Drix dahil hindi siya sumasagot. Sa loob ng isang linggo hindi talaga nagparamdam si Drix. Ilang text na rin ang ginawa ko pero wala pa rin. Hi Drix! Drix, kamusta na? Drix, anong balita? Drix, okay ka lang ba? Hoy Drix, mag-reply ka naman, nag-aalala ako sa'yo. Ano bang nangyari sa'yo? Drix! Sinasabi ko sa'yo break na tayo kahit hindi pa kita sinasagot. Sira ulo ka. Bahala ka na nga dyan. Drix, mag-iingat ka kung nasaan ka man. Lagi mong tatandaan na kapag may problema ka nandito lang ako para sa'yo. Handa ako makinig at damayan ka. Nandito lang lagi ang sani mo. Huling text ko sa kanya. Ang dami ko na kasing message na pinadala sa kanya. Hinayaan ko na lang siya at baka busy lang kaya hindi nagre-reply. Pwede rin na nagsawa na rin siya dahil sa loob ng 2 taon, lagi na lang niya kaming inaalala. Sa totoo lang, magiging masaya ako kung makakahanap siya ng babae na karapat-dapat sa kanya. Deserve ni Drix ang babaeng mamahalin siya ng tapat at alam ko na hindi ako deserving sa kagaya niya. Kahit na nag-aalala ako'y pinilit ko pa rin magtrabaho. Paglabas ko sa opisina ko nakita ko mga tauhan ko na busy sa paggawa ng mga orders. Ate Cassandra, may problema po tayo. Marami po kasing orders ngayon at yung rider po natin hindi makakapasok dahil may sakit. Meron po tayong delivery po sa LC branch. Mamayang 1:00 po ng hapon, hindi po kami makapaghatid dahil tambak pong orders, sabi niya. Ganun ba? Sige ako na lang maghahatid doon. Ilang piraso ba ng kikang ihahatid? Tanong ko dito. 10 orders po? Sagot niya sa akin. Okay, paki-prepare nyo na lang at ako nang bahala magdala doon mamaya, sabi ko sa kanila. Sa negosyo kong ganito ang ginagawa namin. Nagtutulungan kami palagi para mapagaan ang lahat. Umuwi muna ako sa bahay para i-check ang kambal na nasa school pa naman yung 2. Gumayak na ako bago umalis at nag-spray din ako ng TC kasi sa totoo lang ang bango-bango niya. 1 year ko na siyang ginagamit. Bumalik ako sa shop para kunin ng mga cakes. Ako na rin ang nagmaneho ng sasakyan. Pagkarating ko sa branch nila ay binati ako ng sales representative. Good day ma'am. Hi miss, magde-deliver lang po ako ng mga cakes, saad ko sa kanya. Okay po ma'am, tulungan ko na po kayo, alok na sa akin. Naku wag na, kaya ko naman to. Saan nga pala to lalagay? Tanong ko sa kanya. Pakidiretso na lang po doon ma'am, doon po kasi yung magre-receive. Saad niya sa akin. Okay miss, thank you. Pasasalamat ko sa kanya, ngumiti naman ito sa akin. You're welcome ma'am. Dinala ko na yung mga cakes, magaan lang dahil mini cakes lang ito at kayang-kaya kong bitbitin lahat. Nang makarating ako sa tinuro ng babae ay bumukas ang pinto. Wow, automatic at ang high-tech pala dito. Kung sa bagay kilalang brand sila. Sad ko sa sarili, nang makapasok ako'y namangha ako sa office dahil very manly. Yung design halatang lalaki talaga. Nilapag ko muna sa table yung mga cakes. Nilibot ko muna paningin ko sa paligid. Biglang bumukas ang pinto. Sa kabila at laking gulat ko kung sinong nakatayo ngayon. Torky? Walang sa sariling sinabi ko.
Shit baby. Narinig ko mura niya nang ma-realize kong sinabi ko at takman-tatakpan kong bibig ko ay may mainit na bagay na dumampi dito. Oh my gosh, hinalikan na naman niya ako. Sad ko sa isipan ko. Sinabsab niya ang labi ko para siyang uhaw na uhaw. Ngayon ko lang naalala na matindi palang epekto sa kanya kapag tinatawag ko siyang turkey. Sa totoo lang hindi ko naman sinasadyang tawagin siya ng ganun. Nadadala na ako sa halik niya kaya tinugon ko to. Patuloy lang kami sa paghahalikan at nagsisimula na maglikot ang kamay niya sa iba't ibang parte ng katawan ko. At dahil sa ginawa niya natauhan na lang ako bigla. Nang bigla niyang ipadama sa akin ang matigas na bagay na nasa harapan niya. Nais niyang iparating sa akin ang epekto ko sa kanya. Tumigil ako sa paghalik sa kanya kaya napatigil din to. Sinamantala ko to para makalabas at makatakas sa kanya. Dali-dali akong sumakay sa sakyan at bumalik sa shop. Nang makarating na ako doon ay hindi muna ako bumaba. Ano ka ba naman Cassandra? Hindi ka pa ba nadadala? Napakalandi mo. Kasalanan talaga ng bibig na to. Sabay tampal ko sa labi ko. Ano na lang sasabihin niya na apektado ka pa rin sa kanya? Kastigo ko sa sarili ko. Parang gusto ko na lang lumubog dito at hindi na umahon. Napatampal pa ako dahil hindi ko pa nakuha ang bayad sa mga cake. Bahala na kung ihahatid niya. Kung hindi regalo ko na lang sa kanya. Pagpasok ko sa shop ay nakita ko si Drix. Nilapitan ko siya at niyakap. Kamusta ka na? Ano bang nangyari sa'yo at hindi ka nagpaparamdam sa akin? Panay text ko sa'yo. Nagtatampong saad ko sa kanya. Ngumiti ito sa akin. Namiss mo naman ako. 1 linggo lang akong nawala. May nasikaso lang ako kaya ganun. About naman sa mga text mo, hindi ko pa kasi nahanap yung phone ko. Nawala kasi. Paliwanag niya sa akin. Ikaw talaga, of course, namimiss kita. Sagot ko sa kanya. Dahil dyan kakain tayo sa labas mamaya. Tayong lahat, namiss ko kasi kayo. Saad niya sa akin. Okay, sagot ko sabay ngiti sa kanya. Tours POV. Simula nang pumunta ako dito sa Iloilo ay ginawa ko ng office ang isa sa mga branch ng TC dito. Doon ako sa pinakamalapit kay Cassandra. Sa loob ng 1 linggo ay patuloy ako sa pagpapadala sa kanya ng flowers at cake na may nakasulat na I love you my wife. Dahil good mood ako ngayon, nag-order ako ng cakes para sa mga staff ko at sinabi ko sa staff ko na ipadiretso na lang sa office ko. Nilagay ko sa automatic mode ang pinto para pagpasok ay hindi nakakatok. Naghugas ako ng kamay ko sa banyo. Paglabas ko'y nagulat ako dahil si Cassandra ang naghatid. Halata din na nagulat ito at bigla na lang niya akong tinawag sa endearment niya sa akin dati. Napamura ako dahil alam niya kung gaano ako kabilis maapektuhan kapag tinatawag niya akong turkey. Nang ma-realize nitong sinabi niya at takmang tatakpan ng bibig niya ay mabilis kong tinawid ang pagitan namin. Sinunggaban ko siya sa labi, hinalikan ko siya. Pinalalim ko ang halik ko sa kanya, takala ko hindi na naman siya tutugon. Pero humalik siya pabalik sa akin. Hinawakan kong pang-upo niya, paakyat sa bewang niya at nang diin ko sa sarili ko sa kanya. Ay tumigil siya sa paghalik sa akin. Kaya tumigil din ako, tinignan siya pero mabilis siyang bumitaw. Sa braso ko sabay takbo sa labas. Ako naman ang nakatulala sa pintong nilabasan niya. Shit, ang sakit ng puson ko. Nabitin ako doon, kaya wala akong choice kung hindi pumunta sa CR para pahupain ang init at sakit ng puson ko. Magsasariling sikap muna ako ngayon. Hindi ko maiwasang ngumiti dahil nakikita ko na may pag-asa pa ako. Wait ka lang baby, dahil kukunin kita. Ngayon nakaramdam ng pag-asa si Thor, magawa kaya niyang muling makuha ang puso ni Cassandra? Anong gagawin ni Drix kapag nalamang nagbalik na ang unang lalaking minahal ni Cassandra? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.